Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa 2011 updating of the nutritional status of Filipino children and other population groups na isinagawa ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology o FNRI, DOST. Tumataas po ang bilang ng mga Pinoy na overweight at obese o labis na mataba. 2 po mula sa 10 na nasa edad na 20 pataas ay overweight. Samantalang 6 mula sa 100 na nasa edad 20 naman pataas ay obese. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo mo sa Magandang afternoon mga kaibigan. Kasama ba kayo? national. Nagtanong dun eh. Pero bago nyo sagutin yan mga kasama mga kanutrisyon, bigyan pugay muna natin ang walang kapaguran at masipag na Executive Director po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Good afternoon po, Asek Bernie. Ay nako, magandang hapon. Magandang hapon, Rod. At magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Nice to see you back, Ma'am Bernie Nang. Oo. Oo Alam nga namin eh. nung mga nakalipas na linggo, napaka-busy ho Oo. kayo. At saka ang latest kong kabisihan, nasama ako dun sa gumawa nung response para sa Zamboanga. Ay, oo, maraming Oo. salamat po, Ma'am. Thursday, Donors Forum. Mhm. Pero Thursday, nandun kami, kasama ako sa Malacanang kasi nakipag-meeting kay President and some members of the cabinet para tingnan kung anong pwedeng gawin Oo. in terms of nutrition. Tapos yung kabuang response naman in terms of housing, security, livelihood, health, etc. Ayun, para sa Yun. pagbangon muli ng Zamboanga. Oo, and Yun. kahapon, nung Thursday, ang Donors Forum nandun ang ating yung chair ng NDRMC, si Sec Bolts Gasmin, Secretary Dinky, tapos ang mayor Ng Zamboanga, si Zamboanga, Mayor Beng. oo, Salazar, tapos ang ating congressman at even the speaker. Speaker of the House, nagpunta rin dun sa Donors Forum, sa Intercon ginawa. Nandun syempre yung mga natin, development partners na handang tumulong. Nag-express naman ng commitment to help Zamboanga recover as fast as possible. Okay, thank you. Maraming sa bakit Ay, ako nako. nagpapasalamat dahil Taga taga-Zamboanga din po ako. Oo. Pero kanina, balikan ko yung sabi ko, wow, meron namang bagong gimmick itong si Rod. Kasi dun sa isang episode natin, Opo. ang intro mo, tinanong mo sila ng, tumigil na ba kayo? O, di ba, smoking yung ating, Opo, yung opo. ating topic. Ngayon naman, kasama ba kayo? Ano ba yun? Style lang, ma'am, yun. Para mahuli natin ang atensyon ng ating mga kanutrisyon, ng ating mga yung ating mga suki sa programa. Correct. So, ako na yung magtutuloy po nung, Sige po, nung ma'am. tanong ni mga kaibigan. Kasama ba kayo sa mga sinabi ni Rod na Ano 2 ba? out of 10 Oo. overweight or obese? Nako. Ayan. Napakarami na ngayon as a Bernie na slimming coffee. Slimming, oo. Hindi sleeping ko. Huwag na Yung coffee, sleeping, yung lalo kape, kang tataba, no? Slimming coffee. Yan. May mga pills pa at iba-ibang weight loss program ang ina-advertise at
tinatangkilik upang pumayat. Bukod dyan mga kasama, may mga derma treatments daw na nakakabawas ng taba. Alin po ba talagang epektibong paraan, Ma'am Bernie, upang mabawasan ang timbang ng tama at ito importante, ligtas? Oo. Yun. Hindi ko masasagot lahat yan, Rod. Opo, ma'am. Siyempre, hindi naman tayo pinaka-expert sa puntong yan. Pero meron tayong guest para dyan sa mga kasagutan, sa mga concerns mong yan. Tutulungan tayo ng ating guest expert upang bigyan tayo ng tamang kaalaman tungkol sa obesity, overweight, at tamang paraan upang maiwasan ito at paano manumbalik yung tamang timbang. So at this point, gusto kong i-welcome ang ating Vice President ng Philippine Association of Diabetes Educators. Isa itong sangay ng mga allied professions, medical allied professions na tumutulong para i-disseminate ang tamang impormasyon tungkol sa diabetes, which is our napaka serious na problema sa health ngayon. Tapos member din siya ng dati siyang secretary actually ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines at ngayon ay associated siya sa isang ospital. Wala akong tinuturing na iba kundi si Miss Maria Bernadette G. Platon. Pareho pa kami ng pangalan. Oo. Good afternoon po at welcome sa Radyo Mo sa Nutrition, Miss Badette. Magandang tanghali din po, Ma'am Bernie and Sir Rod. Ako'y nagagalak at naimbitahan ako for the first time Oo. sa inyong programa. Sandali, parang wala atang microphone si Ma'am Platon. Nakababa na ba? Okay. Ayun. Okay. Technical Sige glitch. po. Ulit ng Pasensya na mo, nagkaroon tayo ng konting problema ng technical. Yun. Take 2 tayo, Ma'am Platon. Nandito po ako. Wala po ako. Kanina nawawala ako, ngayon bumalik na. Ayan. On air ka agad. Salamat po ulit sa paanyaya at maimbitahan at magsalita sa inyo tungkol po sa magandang topic regarding obesity para sa ating mga listeners. Okay. And once again po, welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kaya nang sinasabi nyo nga, magandang topic na ating tatalakayin ngayon dahil tungkol sa obesity. Unang tanong, Ma'am Platon, ano po ba yung kabuang definition po ng obesity? Ano ang pagkakaiba ng obesity sa overweight? Pag sinabi po natin obesity, ang technical na definition natin dito, kapag ang ating timbang ay lagpas ng 20% ng ating ideal body weight. Mm-hmm. For example, kung ang timbang natin supposed to be ay 50 kilos, pag tumimbang ka na mahigit 20% noon, around 70 kilos, considered ka na bilang obese. Pero pag sinabi naman nating overweight, kung kanina sa obese ay 20%, sa ating overweight 10%. Ayun. Ay, ano naman daw ang sanhi? Bakit nasabi na may sinayad kanina si Rod na 2 out of 10, ano? Opo, ma'am. 20% or even more sa NNS. Ano yung reason bakit tumataas yung prevalence ng overweight at obesity? Kinumpara natin ang timbang natin sa isang timbangan. Ang weight natin sa isang timbangan. Kung sobra ang kain at kulang ang galaw, madadagdagan ng ating timbang. Okay. Pero kung dinagdagan natin ang ating galaw at tama lang ang ating kain, mababawasan ng ating timbang. Kaya ngayon ang ating battle cry dito, dapat dagdagan ng ating kilos. Hindi lang kilos sa kamay, kundi kilos ng buong katawan. Pero madami rin sanhi ng pagdagdag ng ating timbang. Pwede ring medical. Kung tayo may tinatawag na sakit na Cushing syndrome or hypothyroidism, ito ay mga medical na kondisyon na apektadong ating metabolismo ng katawan. Ito yung responsible sa ating pagtunaw ng ating taba. Paggamit ng kinain natin. Yung ating energy expenditure. So pag tinawag pala na low metabolism, gano'n, ano? Mabagal ang ating pagtunaw ng ating enerhiya. So, naiimbak yung energy, hindi na yun nagagamit. Ganun ba yun? Oo.
Kaya nagiging nadadagdag sa timbang. Oo. Kasi ang ating komposisyon ng ating katawan ay madaming fat cell. Kumbaga sa isang lobo, the more na hinihipan mo ito, na ito ay lumalaki. Pero kumpara sa fat cells natin, dinagdagan mo siya ng imbak na taba, pag ito ay umabot na sa kapasidad ng ating laki ng fat cell, sumasabog ito para gumawa uli ng isa pang fat cell. So nag-mutate ang para pala ating siyang yung bubbles. Bubbles. Yung bubbles, di ba hipan Opo, mo, ma'am. tapos Lumalaki, pumutok siya, Pag pumutok, magkakaroon na naman siya ng maliliit. Bubuo na naman siya ng another fat cell. Dun Ma'am Badet, sa sinabi natin na dumadami yung nagiging overweight at saka obese, dumadami ba sa mga bata? Anong assessment ninyo? Mas madami ba ngayong mga kabataan na mas mabigat sa kanilang standard? Ayon po sa 2008 National Nutrition Survey, nakitaan po natin na dumadami po ang trend ng mga kabataan na mas malaki o sobra ang kanilang timbang para sa kanilang pangangatawan. Madaming posibleng reason o ang punot dulo kung bakit nadadagdagan ang kanilang timbang. Pwedeng una, ayon sa isang pagsusuri, kapag binibigyan ng reward in the form of food ang bata. Kasi sabihin, pag mataas ang iyong grade, kakain tayo sa fast food, o reregalong, bibigyan kita ng tsokolate, bibigyan kita ng cake, ng ice cream. Ginagawang reward system ang pagkain. Plus the fact na nagsulputan na ang mga tinatawag nating fast food establishments surrounding the school. May isang pagsusuri din na may relationship na kapag malaki ang chance na nakikita ng mga bata na easily available ang fast food, mas madali nilang tangkilikin ang mga food establishments na ito. Ano pa mga kinikater nila? Panghatak pag may laruan sa mga kainan na ganito. Kaya sasabihin na lang na, dahil reward ko ito, kain tayo dito, kasi ang habol mo rin doon, hindi lang yung toy, yung laruan, kundi pati na rin yung pagkain. Yun nga ang nakakabahala kasi yung fast food establishments hindi lamang dito sa urban Metro Manila. In fact, ang isang indicator sa isang bayan sa labas ng Metro Manila dun sa ating mga lalawigan ay pagka magkaroon na ng fast food establishments, ito na daw ay maganda na ang ekonomiya. At ang mga families talaga, mga nanay, tatay, ginagawa talagang reward yung pagkain sa labas o sa weekend kasi maganda ang behavior ng bata during the week. Nako, ang ano nila, sige, kain tayo sa ganito, kain tayo sa ganun. Kaya talagang hindi lang phenomenon ng urban areas yung madami na rin talaga ng mga kabataan, maski na rin adult, mas serious nga yung Tama po. Kaya lang natanong ko kanina, Miss Badet, kasi ano ba yung connection sa overweight or obese na bata sa kanyang pagtanda? May nagsasabi na kapag nagsimula ang bata na mataba sa kanyang kamusmusan, kalalakihan din niya ito. Kaya mas madaming komplikasyon na pwedeng mangyari pag umabot pa ito ng inabutan pa niya sa paglaki niya na hindi niya maintain na bawasan ang kanyang timbang. Pero mabalik din natin kasi gusto talaga natin i-stress din dito na wag masyadong paggalitan ng bata na na-pressure. Kaya ang gagawin nila, idadaan na lang sa kain. Kaya isang factor din yan pagdagdag ng timbang. Kaya minsan kapag ang mga bata ay nasa environment na tinutukso na dahil sa kanyang timbang, nababawasan ang kanyang self-esteem. Kaya hindi niya ma-outgrow. Tapos lalo siyang kakain. Pagka mababa ang kanyang self-esteem, idadaan na naman niya sa kain. Oo. Yung pagmomonitor ng timbang ng bata, kailan ba yun dapat simulan, Miss Badet? Ayon din sa pagsusuri, kapag nasimulan ng bata na
breastfeed siya ng nanay, mas mababa ang chance na maging overweight sila habang Okay. lumalaki. Pero kung Balik talaga na naman sadyang tayo wala, sa number one na message natin. breastfeeding. Breast milk is Yes. best. So pati pala sa may connect May ano. connection Oo. po ang pagpapa-breastfeed natin sa mga nanay sa kanilang mga anak. Pero gusto rin talaga natin na para maiwasan din to sa kanilang paglaki ay habang nagsisimula na yung regular check-up ng mga bata sa kanilang mga pediatrician, sa mga doktor, doon pinaplot na ang progreso ng kanilang pagdagdag timbang, ng oo. timbang. Oo. So pwedeng simula nung kanilang pag kinalakihan, tuloy-tuloy na dapat minomonitor na rin ang weight. Okay. Kahit naman sa mga eskwelahan, Ma'am Oo, Bernie, meron. Oo. talagang chine-check din ng school Oo. clinic ang kanilang ng mga timbang ng bata. Okay. Ano pang ibang causes ng obesity? Sabi kanina dinefine natin obesity is equals food plus no movement More food, less movement. Oo. So ganun din ba ang isa pang cause ng obesity sa kabataan in particular? Meron din po tayong tinatawag na genes. Okay, Pag genes nasa yun, genes oo. natin, pag medyo ang hormone natin ay mas mataas ang tinatawag nating ghrelin, yun isa sa mga hormones na responsible sa Ghrelin, hindi Yes. gremlin. Ghrelin. Ghrelin, oo. Oo. Tapos yung lack of physical activity brought about by itong mga iba, naka-iPad na lang. Ano ba Medyo yan? techy na mga Oo, kabataan. diba? Naabutan niyo ba, ma'am, nung panahon na tumbang preso ang laro? Ano bang paborito ko nun? Taguan pong. Yan. Nababaybay namin buong neighborhood. Uy, mga taguan. shato, Oo, mga outdoor Oo. sports, medyo Ngayon nawawala wala na, po. no? Oo. Oo. Saka yung PE class sa eskwelahan. Oo. May PE nga po, pero may more on discussion din sa klase, hindi talaga So physical, activity. wala na. Oo. Okay. Pwede pa bang sige na, pa ba? mag-break muna tayo. Sige. Alright. Break muna tayo at yung mga suki din natin dyan na kanina pa po'y inaabangan, Ma'am Bernie, yung tanong ngayong hapon para sa 50 pesos load, mga kasama, eto ibibigay na po ni Ninang. Simple lang po. Magbigay lang po ng isang sanhi ng obesity. Nako, talaga. Ano, maagang pamasko yan, Ma'am? Oo. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format: full name, space, address, space, sagot, at isend po sa 0919-884-0659. Ulitin ko lang ho yung numero na kung saan pwede ninyong isend ang sagot sa tanong ni Ninang Bernie sa 0919-884-0659. Mga kasama, 6 ang ating magiging text question winners na magkakaroon ng tig 50 pesos na libreng cellphone load. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo mo sa Nutrisyon at ang hinihimay nating paksa ngayon ay labis na katabaan, alamin at iwasan. At ang ating guest expert ay si Miss Maria Bernadette G. Platon or si Miss Badet. Siya po ang Vice President ng Philippine Association of Diabetes Educators at isang aktibong miyembro ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Okay. At mga kanutrisyon, kung nais ninyong pakinggan muli at mapanood pang ating episode ngayon, abangan nakaraan at i-share pa sa inyong mga kaibigan, punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. At pwede nyo rin po kaming gawing friend sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon po ang account. At i-follow nyo rin po kami sa twitter.com/Radyo Nutrisyon. Para naman sa inyong mga katanungan, ngayong tanghali mga kasama, i-text lang pong inyong tanong sa ating smart number 0921-431-1044. Sa Globe number 0927-650-6795 at sa Sun naman ay
0917-570-0106. Pwede rin ho kayong tumawag sa 882-2374 o sa 882-2371. Okay, balik-talakayan po tayo sa ating topic tungkol sa obesity at sundan natin yung discussion kanina. Kung ganun ang situation, paano ba yung tamang pagbawas ng timbang? Kasi kanina sa intro nabanggit ni Rod na uso ang slimming tea, coffee, tapos meron ding mga may mga derma clinic na nag-claim na pwede nilang bawasan, tapyasan yung mga ganyan. So ano ba talaga, ma'am, ang tamang pagbawas ng timbang? Yung mga ganong solution po, ang tawag po natin dyan, fad diet. Fad, Mabilisan na resulta para Pero, tayo'y pumayat. oo. Pero meron din po tayong tinatawag na epekto pag dire-diretso po natin ginawa ito. So, makikitaan po talaga natin na talagang pumayat Oo. kapag gumamit po tayo ng mga ganong klaseng fad diet. Oo. Pero, ang importante rin, paano natin masusustain? Oo. Yung tinatawag nating konserbatibo na pagpapapayat na talagang kabilang dito ay diet at ehersisyo. Exercise. Yun pa rin ang Yun ano. pa rin. Pero ano yung mga medyo yung surgical halimbawa. Kasi may mga talagang malaki, 'di ba? Parang hindi pwedeng hindi makaya ng physical activity. So, ano yung mga yan? Saan mga situations or conditions nire-recommend yung more drastic or more? So, pag medyo kailangan na po ng surgical intervention, ang tawag po Oo. natin dyan ay bariatric surgery or gastric bypass. Kapag ang timbang o ang body mass index ay umabot na ng 40, ibig sabihin morbidly obese na yan kandidato na para magpatapyas ng parte ng tiyan o iba-bypass yung panunaw dun sa ating intestine. Pero base rin sa mga pagsusuri, kahit na ang BMI natin ay 35 at meron ng medical condition, halimbawa ay meron ring diabetes, may hypertension, pwede na rin na kandidato na magpa-surgical intervention. Pero So hindi y- basta-basta yun, ma'am. Oo. Kailangan pa, meron din psychological Preparation, counseling, prior to oo. the procedure. Ano bang pwedeng maging negative or complications after the surgery? Anong pwedeng mangyari? Sa mga unang araw pagkatapos ng operasyon, makikitaan talaga yung meron tayong tinatawag na dumping syndrome na konting kain pa lang, talagang ang bilis ng Bisita. sa banyo. Oo. At saka yung kapasidad ng ating tiyan ay kung dati nasanay tayo na parang buffet, ngayon mga 30 ml na lang ang Pwede kayang mong kainin. Kinakain. yung laki na kaya niyang tanggapin sa ating tiyan. So parang deprived ang feeling mo. Ganon. Oo, kasi mayat-maya ay parang medyo hindi komportable ang pakiramdam. Okay. Kung naman, yung mga slimming diets, yung mga fad diets, ano naman yung pwedeng negative complications noon? Pwede po kasing Aside from, tirahin. sabi mo, yung lack of sustainability. Okay. Kasi kung di po natin kilala kung saan galing yung mga ingredients ng mga gantong klaseng slimming products, pwede pong tirahin ng ating bato. Kasi ang pangunahing trabaho ng ating bato ay nililinis niya yung mga toxins Na galing sa pagkain. sa pagkain So, o kahit inumin. sa iniinom at kahit sa gamot. Kung ito ay hindi natutunaw, mahihirapan po ang ating bato na natanggalin ito sa ating sistema at ikasisira din po ng kidneys. Yung marami pa man din na usong slimming na kung ano-ano, ay hindi mo maintindihan ng mga nakasulat, di ba? Oo. Sa label. Mga ano ba yan? Dahil galing sa ibang bansa, Oo, Asek, at no? usually, yun na lumulusot. Hindi talaga siya BFAD or Opo, FDA dapat po may regulated Oo, by regulated, BFAD. oo. Okay, so hindi yun generally hindi siya safe. Hindi po namin, bilang dietitian po, we really, hindi po namin siya kino-consider na isa sa mga safety measures natin sa pagpapapayat.
Paano yun? Mahirap. Oo. Oo. Wala Kasi po talagang instant na solusyon mas maganda sa yung pagpapapayat. ito ang model natin actually Oo Miss nga, Badet si Rod. si Rod. Oo. Kasi medyo overweight siya rin nung Dati, dumating ano. dati, Oo, opo. nung Ano bang lumipat siya waistline mo dito. dati, Rod? Naku, nasa 34. umaabot Sobra no, pa. 36 nga, ma'am eh. Oh. Oo. Tapos Nga, tama ang ano niya diet plus physical activity. Dagdagan ang Nga. galaw. Sabi nga galaw-galaw Galaw-galaw para di ma-stroke. Di Tama. mamatay. hindi lang para hindi mamatay, no? Para mas fit din. Sabi nga Physically nila, fit. you don't need to go sa mga gym. Yung simpleng paglalakad, di ba, ma'am? Yung simpleng ang paggamit ginawa ng kasi ni hagdan. Rod, hindi na siya nag-elevator. 4 flights yan, di ba? 4 stories. Yan. Akyat Mas maganda panahog yung siya. paakyat. Yung paakyat. Oo. So, dun sa mga magulang nating mga tagapakinig, Miss Badet, ano yung pwede nilang gawin para maiwasan yung childhood obesity? Although kanina diniscuss na natin yung mga yung mga causes. So, Kung ating babasehan po sa tinatawag nating food pyramid, oo. na talagang isa sa mga mensahe natin sa nutrisyon, ang nasa tuktok kasi noon ay taba, mantika at alat. So ang taba at mantika ay yan talaga nakakadagdag sa excess na timbang ng mga kabataan. Lalo na ano ba mas gusto nilang luto? Pinirito, Fried kulang sa hotdog. gulay. Everyday hotdog. Oo, mas madali, mas convenient Yung mga naman sa mga nuggets, magulang. Oo, kasi yung nanay din, pag mamadali siya, yun ang pinaka, Mas madaling mabilis ihanda. i-prepare. Oo. So sa mga nanay natin, madali naman po tayo maghanda ng pagkain na hindi kailangan prito-prito agad. Halimbawa, pwede man po tayong maghain ng mga sinasabi natin mga one dish meal, halimbawa ng sinigang. Nandun na yung gulay, may ulam pa. Yung sabaw, pampagana. Pampadagdag pa sa gana ng mga Oo. bata. Yung pwede rin mag-prepare night before, di ba? Yung pre-preparation. Oo. I-slice na nila, ma'am, yung mga ingredients. Oo. Para sa umaga, halo-halo na sa mas madaling ihanda. Tapos paano pa yung kasi ngayon sabi nung mga na previous guest namin, marami na rin mga childhood na may mga kidney diseases. Ganon. Oo. So Yung alat naman alat ang naman, ating di ba? Oo. tututukan doon. Kaya lang, saan ba natin madalas nakukuha ang alat? Mas concentrated yung mga sinasabi natin processed food. Yung mga delata. Yung mga tinatawag natin mga chichirya na mga sagana yan sa alat. Pero kung titignan din po natin ang komposisyon nito, high calorie din. Mataas din ang enerhiya na makukuha natin doon, pero hindi nakakabusog. Oo. Ang gusto natin sa mga kabataan, makakain sila ng wasto, pero hindi naman nakakadagdag sa sobrang enerhiya o pag-ambak sa yung kain nilang ma-consume sa Oo. pang-araw-araw na gawain. Alam mo ngayon, ngayong taon, Miss Badet, ang National Year of Rice. Ngayon, di ba? Yes. Tapos isa dun sa mga panatang makapalay na ina-advocate ng Department of Agriculture at saka Philippine Rice Research Institute ay yung kumuha lang ng enough sa kakainin. Short of saying na wag na tayong mag-only rice. Oo. Kasi 'di ba medyo yun ang Panghatak isa. kasi yan eh. Oo, pagka only rice mas dumadagdag yung kain mo. So, yun isa sa nakikita ko na paraan din, wag tayong takaw tingin Opo. lalo na yung sabi Pero mo kanina alam yung niyo, buffet. Tama po Tas yan. ang daming Kukuha iwan. lang ng tama. Dahil may iwan sa plato, no? Kaya po isa rin po sa mga advocacies po namin sa PADE, yung tinatawag po natin plate method. Plate. Ibig ko Oo. sabihin, kalahati ng plato, puro gulay, 1/4 ng plato ay ulam, at natitirang 1/4 ay para naman sa kanin. Kanin or kamote. Or katumbas ng Oo. kanin. Isa ring tip, liitan nyo yung plato nyo. Opo. Di ba? Saucer? Hindi naman. Kasi yung iba, ang lalaki ngayon ng mga plato, Opo. dinner plates ngayon, parang 1.5 size nung dati. No? So, akala mo, pag konti lang ilagay mo, parang kulang pa, dapat punuin mo. Yun ang psychological, Pero alam niyo po ba, Ma'am Bernie, isang tulong din po yung ating pagmuya
Oo. Kung tayo True. mabilis kumain, ang Mas tendency mabilis natin, maimbak. hindi tayo agad nabubusog. Kaya Kaya, naiimbak siya. paalala, namnamin ang Chew mga your kinakain. food. Yes. Yun ang parang ano na, I remember, maliit pa ako, yun ang laging sinasabi ng, nguyain, maigi ang iyong... kinakain. Yun pala ay meron ng science, ano? Meron din po, dahil ang reason din po natin doon, alam niyo po ang ating utak, inaabot ng 20 minutes para mag-register na ang Magsabi na ano, ang ating busog ka na. tiyan ay Full na. full na. Manabusog na, kaya dapat hindi nagmamadaling kumain. At least is 20 minutes at least. Oo, kaya Kasi ngayon lang lunch nakatayo break na. natin, ilang Oo. minutes ba yan? Oo. So, ano man po ang turing sa obesity, isang karamdaman o resulta ng lifestyle, ang tunay na solusyon ay nasa atin. Kagaya ni Rod. Minomodel kita, Rod, ha? Thank you po, ma'am. Dapat, meron kang bayad. Siyempre, makakapagbawas po tayo ng sobrang timbang o katabaan at maiwawas to ang ating timbang sa pamamagitan ng mga kombinasyon ng sabi natin ay regular na physical activity, tamang pagkain, pagkain ng tamang uri gaya ng gulay, yung sabi ni Ma'am kanina, Ma'am Badet, half ay gulay, 1/4 ay ulam at 1/4 ay yung rice and subs o katumbas. Siyempre, protein foods, low fat po, high fiber foods yan. Pag-iwasan natin yung saturated fat, yung tanggalin na yung mga nakikitang taba, simple sugars gaya ng soft drinks, cakes, pastries. Limitahan din o iwasan na ang pag-inom ng alak. Kasi alcohol din yan, di ba? Calories din po Fat yun. din siya. Fat din. Iwasan yung mga sitwasyong alam natin gaganahan tayong kumain ng napakarami. Siyempre, yung konting or tamang dami rin ng pagkain ay importante. Kumain lang ng naayon sa pangangailangan at regular na kunin ang ating timbang. Yan. Siyempre pa ang mensahe na ito ay naayon sa ika-9 na mensahe sa Nutritional Guidelines for Filipinos na nagsasabing attain normal body weight through proper diet and moderate physical activity to prevent obesity and maintain good health. Yan ang 9th NGF. So, at this point, maraming salamat po sa ating guest expert, si Miss Maria Bernadette G. Platon or si Miss Badet, ang Vice President po ng Philippine Association of Diabetes Educators and isang aktibong miyembro ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. So, maraming salamat po. Baka meron pa kayong closing words for our listeners, Ma'am Badet. Sana po mapanatilihin natin na tayo'y tama ang ating timbang para sa ating taas, sa ating timbang, at maging aktibo parate. Huwag masanay na lagi na lang nakahiga o lagi nakaupo. Tayo gumalaw para mas maramdaman natin na pag ikay sinabihan na sexy, hindi lang dahil may shape ang katawan at dahil tama ang iyong timbang para sa iyo. Okay, thank you very much po. Thank you very much po, Ma'am Badet. At mga kasama, eto na po ang mga pangalan ng 6 na nagwagi ng tig 50 pesos na cellphone load. Unang winner natin, Asek, from Oriental Mindoro. Oy. Ang sagot niya ay sobrang pagkain, kulang ang galaw. Congratulations to Jasmine Cruz. Ang pangalawang winner naman ay si Mylene Espiritu ng Email ulit. Santa Maria, Bulacan. Lack of physical activities. Pangatlong winner, Maria Victoria Peguro from Tondo, Manila. Ang sagot niya, labis na pagkain sa mga fast food as a reward din sa mga bata. Uy, kompleto. Nakikinig talaga. At ang pang-apat ay si Byron Marcel. Lalaki na po. Oo, From Ifugao. Wow, ang kayang tao ni Byron. Ang sagot niya, dahil sa jeans. Okay. Christian Paul naman, derang sagot niya ay food as a reward. Taga saan si Christian? From Parañaque City, ma'am. Okay. At ang last, o yung pang-anim natin ay si Reynaldo Nakar. Sagot niya, lack of physical activities from Hagonoy, Bulacan. Uy, congratulations sa inyong lahat, ha. Tama lahat. Nakinig kayo, no? Correct. At mga kasama, maraming salamat po
sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin naman namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang